Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito pong lumang bahay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po yung greenhouse. Ayan po yung simpleng tahanan daw, di umano, ng mga Duterte ay ibinibenta na po. Naghahanap pa naman ako ng bahay na mabibili. Magkano kaya to, Magkano kaya yung presyo? May alam nyo ba yung presyo mga kababayan kung magkano binibenta? Ayan tawagan ko nga itong number na to. Sino kaya makakausap ko kapag tinawagan ko? 0998-585-1744. Try ko kaya tawagan, no? Magtatanong lang naman ako magkano mag-i-inquire ako kung magkano. Ayan house and lot for sale. Text offer to... ako pa mag-offer. Ano to? Parang auction? Ano to? Parang auction? Parang pataasan ng presyo? Kasi dapat, ang nakasulat dito, text, price. Diba? Inquire, for inquiry. Text, 0998-585-1744. Pero nakasulat mga kababayan, text offer to. So, ibig sabihin, pinapa-auction. Bidding, mga kababayan, pataasan. Kasi bidding, pababaan di ba? Pero ito, pataasan. So, auction na mangyayari. Nako. Ayoko na tawagan yan. Baka sobrang mahal naman yan. Tapos, ayan pa kasama na raw itong mga karton. Kasama na ba yung mga karton? Kasama na yung mga karton na ibinibenta mga kababayan. Isang malaking Duterte at isang matangkad na Duterte at isang maliit na Duterte. Kasama na po sa binibenta yan. Okay. Bakit daw binibenta itong bahay ni former President Rodrigo Roa Duterte dyan sa Davao City? Ang dami po kasing dahilan mga kababayan. Iba-iba po ang dahilan Sabi nila, may mga narinig ako mga Marites at mga Marisol. Sabi nila binibenta raw dahil wala na raw pera. Anong walang pera? Kaya nga nilang mag-afford ng ilan? Ilan yung abogado ni Sara Duterte? 16 mga premyado. Premyado ba tawag doon? Mga matitinding mga abogado, mga pangyayamaning abogado na milyones. Milyones, ano pa lang yan unang sultada pa lang yan ang yung acceptance. So, yung acceptance ng mga abogadong yan, milyones na. So, sino nagsabi sa inyo walang pera? Daming pera na mga yan. May pinakita nga ako dating video sa inyo di ba? Yung bumabiyahe, taga Davao, ito na po yung yung gate ng bahay ni Pulong Duterte. Wala nga bago makalampas na naka-tricycle sila. Bago makalampas ilang minuto So sobrang laki, malampalasyo. Mga kababayan ng bahay di umano neto ni Pulong Duterte. Ganun din kay Sara Duterte. At may bali-balita pa tayo mga kababayan na meron daw bahay itong mga Duterte doon sa hilltop na kinakailangan bago ka makapunta ron kinakailangan mong mag-helicopter. Ayan naman po sinabi ng mga Marites. Pero may pinakita tayo dating picture galing kay Pebbles Talakera na meron pong litrato talaga na talagang grabe mga kababayan. Yayamanin. Mukhang talagang totoo nga yung hilltop na yan, yung hilltop mansion na yan. Kasi hindi naman tayo naniniwala sa chismis lang pero may nakita May nakita tayong litrato ng hilltop mansion. Ang tanong doon, sino kaya ang nagmamay-ari nito? So, ano ba talaga ang dahilan kung bakit ibinibenta daw? Etong greenhouse, itong bahay na berde. Ito yung bahay mga kababayan na nakikita natin sa social media. Pag nagpo-post si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung nandun po siya sa kanya higaan, tapos nakakulambo, simpleng-simpleng bahay. Yun po ito mga kababayan.
Kaya kung kayo ay mga talagang panatiko ni Duterte, siguro kahit ilang milyon ay bibilin nyo to eh. Kung talagang loves na loves nyo si Tatay Digong, bibilin nyo to. Ba't hindi kaya kayo magsama-sama yung mga DDS? Nag-suggestion ko lang. Para naman hindi mapunta sa ibang tao yan, ang gawin niyo, contribute kayo. At gawin nyo na lang parang museum. Diba? Parang hindi wala naman kasi titira dyan. Ewan ko may titira dyan Kasi baka merong mga nagpupunta dyan tuwing gabi na maniningil Yung manggugulo ba, mga kaluluwa ng mga natukhang, baka hindi kayo makatulog ng maayos dyan. Kaya siguro pinakamaganda, suggestion ko lang doon sa mga DDS na talagang panatiko dito kay Duterte, mag-contribute kayo, tapos gawin nyo na lang museum. I-open nyo sa publiko para at least kumita kayo. Diba? Huwag ka lang babaguhin. Kasi syempre maraming gustong maraming interesado, maraming gustong makita yung loob niyan. Kasi dyan po picture si Bongo na ang kinakain nila simpleng-simple gulay, simpleng-simpleng ulam, tuyo. Yan, sabi nga ni Basti, paborito ni dating Pangulong Duterte yan, tuyo. So dyan po nangyari yung mga picture na yon. Pero kung nung lumabas yung totoong picture, yung buong lamesa pala mga kababayan, may lechon, may crispy pata, merong iba't ibang masasarap na ulam. Pero pinicture na lang ni Bongo, yung tuyo, yung gulay. Budol din yan si Bongo mga kababayan Mga mapagkunwari So eto raw bahay na luma. Simpleng bahay ng mga Duterte. Ayon po mismo sa kanyang sa asawa, common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya. Ito raw ang dahilan kung bakit ibibenta. Pero bago natin sabihin yung dahilan ni Hanilet, meron pang dahilan na iba. Ang sabi, yung pera daw na pagbebentahan ay gagamitin ng mga Duterte siblings para sa mga biyahe-biyahe. Para naman tayo niloloko ng mga tao ito. Ang yayaman naman ngayon Hindi mo na kinakailangang ibenta pa yung bahay na yan Para lang magamit mo sa biyahe-biyahe. Ano kayo, nagjo-joke? Talagang niloloko nyo kami. Ito. Sabi ni Hanilet Abansenya. Ayan. Sabi niya, masakit sa dibdib. Masakit sa dibdib ko every time I go inside. Okay? Ako na lang ang pumapasok dyan. Ba't wala na ba si Kitty Duterte? Nagsasarili na ba si Kitty Duterte? Sabi, anong pakialam mo? Sabi sa akin ng mga didis, anong pakialam mo? Hindi, nagtatanong lang ako kasi sabi dito, siya na lang daw, si Hanilet na lang daw ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. Ay, kala ko ba ikaw na lang pumapasok? ang gulo naman na ito ni Hanilet Abansenya. Ang gulo mo naman kausap, ma'am. Sabi mo, ikaw na lang pumapasok pero meron palang tao sa loob. Ano yung mga tao sa loob, yung 4 na katulong, hindi po pumapasok dyan? Ang gulo naman na ito ni Hanilet. Pukpukin kita ng iPhone dyan Gusto mo? Pukpukin kita ng iPhone dyan ma'am Kasi ang gulo-gulo mo kausap Sabi mo, ikaw na lang ang pumapasok. Tapos ngayon, meron ka palang 4 na katulong pero walang amo. Saka 4 na katulong. Sana all. Sana all, 4 ang katulong. Grabe Ang liit-liit ng bahay. Tapos ang ulam ninyo, tuyo lagi. Tapos gulay. Yung simpleng pagkain. Tapos 4 pala katulong. Ano ba yan? Akala ko ba simpleng buhay pero bakit 4 ang katulong? Ako nga nagtsatsaga na walang katulong kasi sayang din sayang din ibabayad mo, di ba? Tapos sabi niyo, ayusin mo kasi kung hindi na pumapasok si Kitty Duterte, di 5 kayong pumapasok, hindi ikaw lang kasi may 4 pa kayong katulong. We abandoned it after what happened.
ang iniwanan na raw nila. Wala na raw nakatira dyan. Ewan ko lang yung katulong kung nandiyan pa rin sa loob. Dapat niliwanag niya eh. Iniwanan niya lang pero siguro nandiyan yung mga katulong, caretaker. Nagbabantay dyan, di ba? Sabi ni Hanilet Abansenya, I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install a CCTV even inside the bedroom. Meron na raw CCTV sa loob. Kahit sa kwarto, pinalagyan ng CCTV sabi ng mga lawyers. Kasi mga kababayan, siguro, pinakabit nila dahil may mga marites-marites, mga chismis na ito'y papasukin di umano ng PNP para i-raid. Yung kwento naman na yun, ano lang yun, gawa-gawa lang din. Chismis lang din ng mga DDS yun eh. Meron pa sumisigaw dyan, babantayan namin itong bahay na to. Di ba, nagbibigil sila dyan. Dahil lulusubin daw, wala naman lumulusob. So gawa-gawa lang ng mga DDS yan. Alam mo yung mga DDS, ang galing talaga gumawa ng kwento eh. Ang galing nila gumawa ng kwento. Para palabasin na inaapi talaga etong mga Duterte. Ilang araw na hanggang umabot dito sa punto na ibebenta na. Meron bang nag-raid? Meron bang nagpilit na pumasok? Itong mga DDS, mga ano lang to eh. Mga mema lang eh. Para lang makakuha ng ng simpatya ng tao eh. So may CCTV na ay mahirap talaga tumira dyan pag may CCTV na paano ka magbibihis? Diba? Bibihis ka, kita-kita ka sa CCTV. Kaya lang yung mga makakita naman siya, si Hanilet, kung makikita naman yun sa CCTV, magtatakip din ng mata yun eh. Diba? Siyempre, ayaw din nila makakita yung Diba, sana kung sexy makikita nila. Magagalit na naman sa atin dito yung mga DDS kung ano-ano sinasabi natin. Hindi, ang hirap nun mga kababayan, di ba? Pero pati kwarto mo may CCTV, paano ka makakilos nun? Paano pag nangati yung puwet ni Hanilet? Kakabuti niya yung puwet niya, tapos kita-kita sa CCTV? Di issue na naman yan. Nangungulangot siya. Mahirap talaga yan, mahirap. Sabi niya, ayun lang, in English lang to, in English. So hindi na siya home. Kasi mga kababayan, iba po ang house sa home. Kasi yung house, yung mismong structure. Pero pag sinabing home, yun po yung lugar na kung saan pagpasok mo doon ay ramdam na ramdam mo yung parang nawawala yung stress mo at yung pagod mo nawawala. Yun po yung ibig sabihin ng home. So hindi na po home sa kanila yung lugar na yan. Kaya nga house and lot for sale. Kasi kung home yan, dapat nakasulat home and lot for sale. Diba? So yun mga kababayan yung reason ni Hanilet Abansenya. Hindi na raw niya kaya tumira dyan sapagkat masyado wala nang privacy. Wala nang privacy kasi may CCTV na raw dyan sa loob. So, the house is useless. Komportable na si Digong sa dahig. Wala nang planong umuwi ng Pinas. Dahil sa totoo lang mga kababayan, talagang masakit man aminin. Masakit man aminin, mukhang hindi na talaga makakabalik si dati Pangulong Rodrigo Duterte dito sa kanyang tahanan. Kasi matagal ang proseso ng trial diyan po sa ICC. At mukhang sana abutin pa. Sana matapos ng buhay pa itong ating dating Pangulo. Kasi matanda na rin siya at sabi nga ng mga anak niya, pumapayat. So, hindi natin alam. Pero bahala na ang Diyos sa kanya. Kasi wala tayong magagawa eh. Kasi kinakailangan mo talagang panagutan ang kasalanang iyong nagawa. Lalong-lalo na ito po ay crime against humanity. So kahit matanda ka na, kinakailangan mong harapin ang paglilitis at kahit hirap na ang iyong katawan, ay kinakailangan kang ma-detain dyan sa daig hanggat ikaw ay mapatunayang guilty o hanggang ikaw ay mapawalang sala. Hindi mo pwede sabihin matanda na yan, humanitarian consideration, bakit yung mga
bata ba, yung mga kabataan, mga matatanda na nagurgor nung kanilang tukhang, kinonsider ba nila? Meron ba silang consideration? Wala. Ginurgor nila. Walang kalaban-laban. Sabi nila nanlaban, pero totoo, walang kalaban-laban nilang ginurgor. So lahat po ng ginagawa natin ay meron pong consequences. At ito po ang consequence ng nangyari nung panahon ni Duterte nung siya pa ay presidente. Saka wag po kayo mag-alala, Mr. President. Makakasama nyo rin dyan si Bato de la Rosa at yung ilan nyo pang mga nautusan para ipatupad itong tukhang. Okay, at may karagdagan ako. Ngayon, wala na si Hanilet Abansenya. Saan na siya titira? Syempre, doon na siya, sa Hilltop Mansion. Saan ako titira? Baka maagaw pa sa akin yung Hilltop Mansion na yan. Baka yun ang dahilan, mga kababayan. Eto, meron na naman tayong na-chismis Eto, saganang akin lang, mga kababayan, Kasi, kung dito titira si Hanilet Abansenya, baka yung Hilltop Mansion makuha ng iba. Nako, syempre hindi ako papayag noon kasi maraming lumalabas sa mga na mga dating nakarelasyon ng dating Pangulo. Diba? Nandiyan si Alputera. Tapos lumabas na rin si si Gerly. Balaba ba yun? Baka biglang lumabas din si sino ba yung pulis na? Si Garma, baka lumabas din si Garma. Kasi nga, alam naman natin na maraming properties ang naglalabasan ng pag-aari di umano ng mga Duterte. So, kinakailangan niya ng iwan to kasi baka sa kanya mapunta to lang ito mga kababayan, parang props, parang front lang na sila ordinaryong mga mamamayan. So, baka sa kanya mapunta to. Kasi ito lang ang mapaimana sa kanya. Kaya baka gagawin niya, ito kwento-kwento lang mga kababayan. Naiisip ko lang Hindi ko sinasabi na gano'n ang mangyayari. Baka naman, iiwanan na to at doon na siya sa Hilltop Mansion titira. Kailangan makapwesto na ako ron. Kasi baka maagaw pa sa akin. Kasi ang dami na naglalabasan baka may susunod pa. Di doon ako sa Hilltop Mansion. Problema, yung helicopter. Di, gawa mo na lang na hagdan. Ba't kinakailangan pa kasi may helicopter? Basta importante sa kanya, kahit gapangin niya papunta sa taas, basta makapwesto siya ron para hindi na maagaw ng iba. Ayan, naisip ko lang yan Hindi ko sinasabi na ganun nga. Pero baka ganun nga ang iniisip ni Hanilet Abansenya. Kaya iiwanan niya na ito. Ibenta ko na yan. Baka yan pa yung mapunta sa akin. Meron akong mas maganda ron. Meron kami nung ipinatayo. Hilltop Mansion. Kaya ako na pipwesto ron. Baka maunahan pa ako na itong mga naghahabol Marami naglalabasan Nag-aaway-away nga yung mga yung mga sinasabing bet ka. Nag-aaway-away na sila. Sabi nga ni Sara Duterte, si tatay niya mautak daw. Kasi wala daw siyang inasawa dun sa iba. Panay girlfriend lang. Kaya yung Hilltop Mansion, hindi rin mapupunta dito sa mga bet ka. Sa mga girlfriend. Syempre, hindi naman papayag itong si Hanilet. Walang ganong usapan. Basta, pupunta ako doon sa Hilltop. Doon ako titira. Iiwanan ko na yan. Bali? Lugi naman ako ron. Kaya doon siguro siya pipwesto na. At least doon talagang grabe. Yayamanin ang dating mo. Wala pa CCTV. At hindi pa bagong-bago pa. Di ba? So marami pong dahilan kaya ibinibenta itong greenhouse ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming kwento. Nakakalungkot, hindi na raw masaya. Naaalala niya raw si Tatay Digong. At may security reasons pa. Nahirap kumilos. Pero sa tingin ko, ang dahilan niyan, unahan na Kailangan mauna ako ron sa Hilltop. Kasi baka maagaw pa sa akin. Ayun sa akin lamang mga kababayan.
Okay, so yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.